Ang batang tagapagmana ng bulaklak ng Sampaguita laban sa aswang. Sa isang liblib na baryo sa ilalim ng lilam ng matandang bundok, may isang alingawngaw na hindi mapawi, isang alamat tungkol sa bulaklak ng Sampaguita na hindi basta-basta. Ayon sa matatanda, may iisang puno lamang nito sa buong bayan, at tanging isang tagapagmana lang ang maaaring humawak sa kapangyarihan nitong nagtataboy sa dilim. Ang batang si Ligaya, 10 taong gulang, ay anak ni Rosa, ang pamosong mang-aawit sa bayan, at apo ni Lola Adoracion, isang albularyang may kakaibang koneksyon sa mga halaman. Tahimik at mahiyain si Ligaya, ngunit may kakaibang ningning ang kanyang mga mata na tila ba may lihim na sinisikil. Anak, bulong ni Rosa minsang gabi habang hawak ang maliit na puting bulaklak, sa oras na kunin ka ng dilim, tandaan mo, ang Sampaguita ang huling ilaw. Hindi niya yun naintindihan noon, pero dumating ang gabi ng pagsubok. Isang linggo bago ang pista ng bayan, sunod-sunod na pagkawala ng mga bata ang gumimbal sa buong baryo. Laging gabi, laging walang ingay, wala ni isang palatandaan, hanggang isang gabi, nakita ng isang mangingisdang si Mang Enyo ang isang nilalang, itim, payat, mahaba ang kuko, at may matang pula, na gumagapang sa bubungan ng isang kubo, aswang. Nagdilim ang paligid sa takot, nagbantay ang mga lalaki sa baryo, ngunit kahit may mga gulok at itak, parang walang silbi, may nagsabing tinatawanan lang sila ng nilalang, at nawawala ito sa bawat anino. Sa bahay ni Lola Adoracion, panahon na, bulong ni Lola sa apo, Ligaya, ikaw na ang tagapagmana ng bulaklak ng Sampaguita. Mula sa ilalim ng altar, kinuha ni Lola ang isang gar-apong may sariwang bulaklak. Kahit tag-ulan, kumikislap ito sa dilim, at habang inaabot kay Ligaya, biglang lumamig ang paligid. Sa bawat pamumulaklak nito, may kaluluwang nailigtas, paliwanag ni Lola, pero hindi basta makakagamit nito, kailangan mong maniwala, dahil ang bulaklak, tumutubo lang sa puso ng may tapang. Pinilit ni Ligaya ang sarili, takot siya, pero naalala niya ang mga batang nawawala, ang mga kalaro niyang hindi na umuuwi. Gabi ng pagkawala ni Rosa, isang sigaw ang bumasag sa katahimikan. Tumakbo si Ligaya sa kwarto ng ina, ngunit wala na ito. Bukas ang bintana, may mga gasgas sa kahoy, at sa sahig, isang patak ng dugo. Nanay, bulong niya habang lumuluha. Tumayo si Lola Adoracion sa likod niya. Huwag kang matakot, apo, hindi pa huli ang lahat. Nandito ang bulaklak. Kinuha ni Ligaya ang Sampaguita, inilagay sa isang panyo at itinali sa palso. Biglang gumaan ang hangin. Ngunit sabay din nito ang pagngitngit ng bubungan. Naroon na ang aswang. Pakikipaglaban sa dilim, inilabas ni Lola ang isang tungkod na may ukit ng bulaklak. Ihanda mo ang sarili, Ligaya, lalaban natin ang liwanag. Sa labas ng bahay, gumapang ang kadiliman, ang mga kalapit bahay ay nagtago, mga kandilang pinatay ng hangin. Dumapo sa harap ng bahay ang nilalang babae, matangkad, may mahahabang kuko, at buhok na abot sa lupa. Akin na ang batang may liwanag, sabi ng aswang sa paos na tinig, amoy ko siya. Ngunit humarap si Ligaya, hindi mo ako makukuha. Inangat niya ang kamay, ang bulaklak sa palso ay nagliwanag, kumislap ang paligid, at ang aswang ay umurong, napapikit. Ano yan? Sigaw nito, ang bulaklak ng Sampaguita, at ako ang tagapagmana. Nagkaroon ng hangin, hindi malamig, kundi mainit at puti, ang paligid ay napuno ng amoy ng bulaklak, at mula sa mga paso sa paligid, unti-unting sumibol ang mga puting sanga. Hindi, sigaw ng aswang, hindi ka pa handa, bata ka pa? Ngunit may naramdaman si Ligaya, init mula sa dibdib, parang apoy, parang liwanag ng araw sa gitna ng gabi. Ang puso ko'y handa, para sa bayan, para sa nanay ko. Isang malaking liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan, ang bulaklak ay dumami, bumalot sa buong paligid, sumigaw ang aswang sa sakit, kumalat sa balat nito ang puti, parang nasusunog, hanggang sa ito'y naging abo na lamang, natangay ng hangin.
Ang pagbabalik kinabukasan, nagising si Ligaya sa tabi ng kanyang ina, nakahandusay sa damuhan, ngunit buhay, isa-isa ring nagsilabasan ang mga batang nawala, gising, umiiyak, ngunit ligtas, buong baryo ang lumapit sa bahay ni na Ligaya, ikaw ang batang may liwanag, sabi ng mga matatanda, ipinaglihi ka sa liwanag ng bulaklak, ngumiti si Ligaya, hindi na siya ang dating mahiyain, siya na ang bagong bantay ng baryo. Mula nang mapuksa ni Ligaya ang aswang sa kanilang baryo, naging matahimik ang mga gabi, ngunit isang linggo bago muling ipagdiwang ang liwanag ng Sampaguita, may naramdaman na naman siyang kakaiba. Sa kanyang panaginip, nasa gitna siya ng masukal na kagubatan, at sa paligid niya, may mga mata, pulang mata, na nagmamasid sa dilim. Sa harapan niya, tumubo ang isang itim na sampagita, nangingitim ang mga talulot at may amoy na nakakasulasok. Pagkagising niya, may natagpo ang patay na kambing sa harap ng bahay nila, wala ng dugo, tuyot ang balat, at may marka ng 4 na kuko sa leeg. Hindi pa tapos, bulong ni Lola Adoracion habang nakatitig sa bangkay ng hayop, may bagong nilalang, mas matanda, mas tuso. Ilang araw makalipas, dumalaw si Tandang Felix, ang pinakamatandang albularyo sa kabilang baryo, may dala siyang isang matandang aklat at isang garapon ng tuyong bulaklak. Lola Adoracion, sabi niya, may mas masahol pa sa karaniwang aswang, may itim na sampagita, isang sumpang halaman na ginagamit ng mga kakaibang nilalang, isa ito sa pinakamatandang anteng-anteng ng mga nilikha ng dilim. Ibinuka ni Tandang Felix ang aklat, naroon ang larawan ng isang nilalang na parang tao, ngunit may balat na parang kahoy at buhok na parang ugat, tinatawag itong Arawas, tagapagbantay ng gubat ng itim na bulaklak. Kapag nalaman nitong may tagapagmana na ng tunay na sampagita, pupuntahan ka niya, Ligaya, babala ni Felix, hindi siya basta sinusunog ng liwanag, kailangan mong hanapin ang yuga ng liwanag, ang pinakapuno ng sampagita sa gitna ng kagubatan. Kinabukasan, bitbit ang tungkod ni Lola Adoracion, isang sisidlang may buhay na bulaklak ng sampagita, at isang piraso ng damit ng nawawalang batang sinelo. Tumungo si Ligaya sa kagubatan sa paanan ng bundok, kasama niya ang kanyang kaibigang si Tomas, isang matapang ngunit tusong batang lalaki na kilala sa husay sa pangangaso. Bakit ka sumama, Tomas? Tanong ni Ligaya, ngumiti ito, hindi ko kayang hayaang mag-isa kang lumaban sa dilim, isa kang ilaw, Ligaya, pero kahit ang ilaw, kailangang bantayan. Habang binabaybay nila ang masukal na daan, nakasalubong nila ang mga anino na kumikilos sa mga puno, dito ay tila lumalabo ang araw, at sa bawat hakbang ay parang humihigop ang lupa ng lakas. Malapit na tayo sa teritoryo ng Arawas, bulong ni Tomas, nararamdaman ko, parang may mga matang sumusunod sa atin. Pagdating nila sa gitna ng kagubatan, nakita nila ang isang punong sampagita na tila gawa sa pilak, may liwanag na pumapalibot dito kahit wala ang araw, ngunit bago pa nila ito malapitan, isang malalim na tinig ang umalingaw-ngaw. Bakit mo dinala ang liwanag sa lugar ng kadiliman? Mula sa ilalim ng lupa, umangat ang isang nilalang, matangkad, payat, may balat na parang ugat ng puno at mata na parang apoy, si Arawas. Ikaw ba ang tagapagmana? Tanong nito kay Ligaya, ang dugo ng liwanag ay matagal nang dapat pinatay. Hindi sumagot si Ligaya, sa halip, hinawakan niya ang bulaklak ng sampagita sa kanyang dibdib, nagliwanag ito, ngunit hindi tulad ng dati, mahina ang kislap. Tama si Tandang Felix, bulong niya, hindi sapat ang ilaw ko. Biglang inatake ni Arawas si Tomas, sinunggaban at tinapon sa puno, napasigaw si Ligaya. Wag, sigaw niya, at sa galit at takot, yumuko siya sa harap ng puno ng sampagita at idinikit ang kanyang palad sa ugat nito. Yuga ng liwanag, tulungan mo ako, mula sa ugat, isang matinding liwanag ang kumalat sa paligid, pumasok ito sa katawan ni Ligaya, ang kanyang buhok ay sumayaw sa hangin, at ang mga mata niya ay kumislap ng puting apoy.
Tumayo si Ligaya, ngayoy tila mas matangkad, mas matatag, sa kanyang mga kamay ay nabuo ang dalawang tangkay ng sampagita, tila espada ng liwanag. Hindi ako nag-iisa, bulong niya, sumugod si Arawas, sinugod si Ligaya, ngunit bawat galaw ng dilim ay tinatabas ng puting liwanag, napasigaw ang nilalang. Hindi ka ordinaryong tagapagmana, ikaw ang panibagong ugat ng sampagita, sigaw nito. Sa huling hampas ng liwanag, sumabog si Arawas sa mga kumpol ng usok, naglaho sa isang pag-alingawngaw ng sigaw. Nang makabalik sila ni Tomas sa baryo, sinalubong sila ng mga tao, nakasama nilang muli si Nelo, natagpuan sa isang kuweba sa gubat, ligtas ngunit mahina. Anong nangyari, Ligaya? Tanong ni Lola Adoracion. May mas malalakas pa sa mga aswang, at may mga ugat din ang dilim, pero habang may liwanag, may pag-asa. Tumango si Lola, isa ka ng tunay na tagapagmana, apo, hindi lang tagapagtanggol ng baryo, kundi ng buong kabundukan. Matapos ang tagumpay laban kay Arawas, muling naging mapayapa ang baryo, ngunit sa katahimikang iyon, may panibagong tanong na bumabagabag kay Ligaya, saan ba talaga nagmula ang kapangyarihang taglay niya? Sino siya bago pa man maging tagapagmana? Isang gabi, habang naglalagay siya ng bagong sampagita sa dambana ng mga ninuno, may lumitaw na liwanag sa anyo ng isang babae, maputi ang buhok, nakasuot ng makalumang saya, at may mga talulot ng sampagita sa buhok. Ako si Dayang Kalinangan, wika nito, ako ang unang tagapangalaga ng liwanag, at ikaw, Ligaya, ay inapo ko, ang huling ugat ng lahi ng mga bantay ng bulaklak. Napahigpit ang hawak ni Ligaya sa kanyang anteng-anteng, kung ganoon, bakit ngayon lang ninyo ako kinausap? Sapagkat ngayon ka lamang handang harapin ang katotohanan, hindi lang si Arawas ang panganib, may mas malalim pang anino sa likod ng lahat, ang pinuno ng mga nilalang ng dilim, si Inang Luksa. Kinabukasan, dumating si Tandang Felix dala ang balita, 3 bata mula sa kabilang baryo ang biglang naglaho, may naiwan lamang na abo sa kanilang higon, at amoy ng nasunog na halamang ligaw. Simula na ito, sabi niya, dumating na ang utos ni Inang Luksa. Tinawag ni Ligaya si Tomas at si Nelo, na ngayoy bahagyang nakabawi na, kailangan nating puntahan ang kuweba ng pagkawala, sabi niya, doon umano nagtatago ang mga tagasunod ni Inang Luksa, mga nilalang na kaya kang lasunin sa pamamagitan ng alaala. Paanong alaala? Tanong ni Tomas, ginagamit nila ang takot at kalungkutan para kainin ang puso ng tao, sagot ni Nelo, narinig ko ang tinig nila habang nakakulong ako, parang ina mo, pero may kasamang bulong ng kamatayan. Naglakbay silang 3 patimog, sa gilid ng bundok kung saan sinasabing nagkakandamete ang mga punong kahoy, sa bawat hakbang papalapit sa kuweba, lumalalim ang lamig, hindi sa balat, kundi sa diwa, sa pagpasok nila sa kuweba, nawala ang liwanag ng araw, sa loob, naroon ang mga ukit sa pader, mukha ng mga batang umiiyak, kamay na humihingi ng saklolo. Bakit parang ako to, bulalas ni Tomas habang nakatitig sa isang ukit. Bigla siyang napaupo, ang kanyang mga mata ay tila nawalan ng sigla, ina ko, ina. Huwag kang makikinig, sigaw ni Ligaya, lumapit siya kay Tomas at inilapit ang bulaklak ng sampagita sa kanyang noo, kumislap ito, at muling bumalik ang ulirat ni Tomas. Pinaglalaroan nila ang ating puso, bulong ni Nelo, ako ang sunod. Mula sa likod ng isang haligi, lumabas ang isang nilalang, may katawan ng bata ngunit may mukha ng matanda, puno ng lungkot at galit. Ako si Kalumbayan, alagad ni Inang Luksa, sabi nito, hindi mo ako kayang labanan, tagapagmana, sapagkat ako ang alaala ng lahat ng nawala. Muling kumislap ang bulaklak sa dibdib ni Ligaya, ngunit hindi ito sapat, sa bawat paglapit ni Kalumbayan, lumalabo ang liwanag. Naalala ni Ligaya ang huling sandali kasama ang kanyang ina, ang araw na iniwan siya upang alagaan ng kanyang lola, ang kirot sa puso niya ay sinamantala ng nilalang. Ligaya, bulong ng anino, wala kang kasama, lahat sila iiwan ka rin.
Ngunit bago tuluyang lumunin ng dilim ang diwa niya, narinig niya ang boses ni Dayang Kalinangan. Ang liwanag ay hindi laging masaya, apo, ngunit ito'y nagpapatuloy kahit masakit, sapagkat ang liwanag ay paninindigan, hindi pakiramdam. Lumakas ang kislap ng bulaklak mula sa ugat nito sa kanyang dibdib, lumabas ang isang gintong hibla na bumalat kay Kalumbayan, napasigaw ang nilalang, at ito'y unti-unting naging abo. Sa pinakailalim ng kuweba, natagpuan nila ang tatlong batang nawawala, nakapikit, parang natutulog, ngunit may bakas ng luha sa pisngi. Ligtas na sila, sabi ni Tandang Felix na sumunod sa kanila, ngunit hindi pa tapos ang ating laban. Kailangan nating harapin si Inang Luksa mismo, wika ni Ligaya, hindi ko papayag ang kainin niya ang takot ng mga bata, hindi habang ako'y buhay, ngunit may iniabot si Tandang Felix, isang piraso ng itim na balat, may ukit ng simbolo, ito ang marka ng Inang Luksa, at ayon sa aklat, siya'y dating, tagapagmana rin, nanlamig si Ligaya, anong ibig mong sabihin? Si Inang Luksa ay dating bantay ng liwanag, ngunit nilamon siya ng pighati, at ngayon nais niyang sirain ang lahat ng bulaklak. Tahimik si Ligaya habang hawak ang piraso ng itim na balat, tila ito'y may sariling tibok, hindi ng buhay, kundi ng sakit, ang ukit na hugis sampagita ngunit baligtad, ay worry bang gumuguhit sa kanyang puso. Kung si Inang Luksa ay dating tagapagmana, mahinang sambit ni Ligaya, ibig sabihin, pwede rin pala akong maligo. Lumapit si Tomas at itinukod ang kamay sa kanyang balikat, hindi mo kailangang tahakin ang landas niya, magkaiba kayo, ikaw, nilabanan mo ang sakit, siya, nagpasakop. Napatingin si Nelo sa itim na balat, kailangan nating malaman kung paano siya nagbago, para hindi ka matulad sa kanya. Tumango si Tandang Felix, may isa pang lugar na maaaring magbigay linaw, ang gubat ng Alingawngaw, doon daw itinatago ng kalikasan ang mga lihim ng mga nawala. Sa gubat ng Alingawngaw kinabukasan, tinahak ng 4 ang gubat ng Alingawngaw, sa simula, tila isa lamang itong lunti ang kagubatan, puno ng ugong ng hangin at halakhak ng mga ibon, ngunit nang makapasok na sila sa pusod ng gubat, nag-iba ang lahat. Tumahimik ang paligid, wala nang ihip ng hangin, wala nang ingay ng mga hayop, tanging sarili nilang hininga ang naririnig nila, at unti-unting nawala rin iyon. Wala akong marinig, bulong ni Nelo, kahit alam niyang walang makakarinig. Biglang bumigat ang paligid, sa bawat hakbang, nararamdaman nila ang kirot, hindi sa katawan, kundi sa puso. Dito nagsisimulang magpakita ang katotohanan, bulong ni Tandang Felix, bawat alingawngaw, alaala ng nakaraan, lumapit sila sa isang lumang puno, sa ugat nito, tila may nakaukit mga pangalang pamilyar, Ligaya, sabay-sabay nilang bulalas, nakasulat doon ang pangalan ni Ligaya, kasama ng iba pang tagapagmana, isa-isa nilang binasa ang mga pangalan, Dayang Kalinangan, Amahan, Liliwa, Luksa. Luksa, sambit ni Ligaya, ito ang tunay niyang pangalan. Biglang lumitaw ang isang imahe sa ulap sa itaas, isang batang babae, hawak ang puting sampagita, nakangiti, ngunit may lungkot sa mga mata, napalitan ito ng imahe ng sunog, ng mga taong nagsisigawan, ng kamay na umaabot sa dilim. Nilamon siya ng pighati nang masunog ang baryong kanyang pinangangalagaan, paliwanag ni Tandang Felix, wala siyang nailigtas, kaya't pinili niyang maging anino, at limutin ang liwanag. Ang pagnanakaw ng mutya paglabas nila sa gubat, inabutan nila ang isang masamang balita, si Lola Manda, ang matandang albularyo at tagabantay ng mutya ng ulan, ay sinalakay ng mga anino. Ninakaw nila ang isa sa mga mutya, ani ng isang taga-baryo, naiwan si Lola, wala nang ulirat. Mabilis na bumalik si Ligaya sa kanyang tahanan, binantayan niya ang dambana ng mga ninuno, ngunit sa harap ng liwanag ng kandila, may tumambad na sulat na hindi kanya. Dumidilim ang langit, isa-isa naming kinukuha ang mga mutya, at pagdating ng huling dilim, ang liwanag ay luluhod sa kanyang ina. Sa ibaba, may guhit ng sampagitang itim, ang banta ng huling dilim.
Binabalak ni Inang Luksa na tipunin ang lahat ng mutya, sambit ni Ligaya habang hawak ang sulat. Kapag napasa kanya ang 7, magagawa niyang pasikatan ang itim na araw, isang araw na walang liwanag, kung saan ang mga aswang ay makakalakad sa araw. Hindi natin siya pwedeng payagang magtagumpay, mariing sabi ni Tomas. Ano na ang susunod na hakbang natin? Tumindig si Tandang Felix, kailangan nating maunahan si Inang Luksa sa huling mutya. Ang mutya ng guni-guni, nasa dating templo ito sa loob ng aklatan ng lihim. Pero ayon sa alamat, singit ni Nelo, ang sino mang pumasok sa aklatan ng lihim na may takot sa puso, ay maliligaw at hindi na makakabalik. Napatingin silang lahat kay Ligaya, sa kabila ng pag-aalinlangan, mariin ang titig niya. Kung anino ng ina ko ang haharapin ko roon, haharapin ko siya, hindi para sirain, kundi para paalalahanan kung sino siya noon. Ampas siya ng tagapagmana sa gabing iyon, lumuhad si Ligaya sa harap ng dambana, inalay ang huling bulaklak ng sampagita mula sa puno ng kanyang lola. Mga ninuno, bantayan ninyo ako, hindi lang ito laban para sa liwanag, laban ito para sa pag-asa, na kahit ang pinakamaitim na gabi ay kayang pasukin ng liwanag, basta may isang naniniwala. Sa pagdampi ng hangin, muling sumambat ang tinig ni Dayang Kalinangan, hindi lahat ng naligaw ay kalaban, minsan, kailangan lang ng gabay para muling makabalik, at ikaw, Ligaya, ay magiging gabay ng liwanag, kahit sa gitna ng dilim. Madaling araw pa lang ay naghanda na sina Ligaya, Tomas, Nelo, at Tandang Felix. Ang daan papunta sa aklatan ng lihim ay hindi tinutuntungan ng karaniwang paa, nakatago ito sa paanan ng matandang bundok, binabantayan ng mga ulap at alaala. Habang tinatahak nila ang masukal na daan, tumigil si Tandang Felix at inilabas ang isang lumang piraso ng telang may berda ng puting sampagita. Isuot mo ito, Ligaya, wika niya, ito ang pantatak ng mga tagapagmana, huwag mong hayaan ang takot na pumasok sa puso mo, dahil sa aklat ang ito, ang takot ay may anyo. Tumango si Ligaya at ibinalot sa kanyang leeg ang tela. Sa paglapit nila sa bungad ng yungib, bumukas ang lupa at lumitaw ang isang hagdan ng bato, pababa sa kadiliman. Pagpasok nila, agad silang sinalubong ng malamig na hangin at mga aklat na nakapatong sa ere, umiikot-ikot na tila mga ibong itim. Sa gitna ng silid, isang dambuhalang estatwa ng isang babaeng may 4 na mata at hawak ang 7 bulaklak. 6 sa mga ito ay kulay pilak, ang isa'y nawawala. Ang mutya ng guni-guni, bulong ni Ligaya, ang laban sa sarili. Sa isang iglap, naglaho ang mga kasama ni Ligaya, napalitan ang paligid ng isang lumang bahay, ang bahay nila noong buhay pa ang kanyang ina. Inay, tawag niya, habang dahan-daang lumalakad sa pasilyo. Sa kusina, nakita niya si Inang Luksa, ngunit hindi ang anyo nitong aswang, isa itong simpleng ina, naglalaba, may ngiti sa mukha. Lumapit si Ligaya at halos maduraj ang puso niya. Anak, wika ng ina, huwag ka nang umalis, tayo na lang, kalimutan mo na ang mutya, kalimutan mo na ang sakit. Tumulo ang luha ni Ligaya. Kung totoo man ito, bakit hindi ko maalala ang mga ganitong alaala, bakit pawang sakit lang ang naiwan? Ngumiti ang imahe ng ina, dahil pinili mong kalimutan ang liwanag, anak, tulad ko. Sa likod ng imahe, unti-unting sumingit ang anyo ng itim na bulaklak, tinatakpan ang ina. Tumindig si Ligaya. Hindi kita kinalimutan, inay, pero hindi ko pipiliing matulad sa'yo. Dadalhin ko ang alaala mo, pero hindi ko hahayaang lamunin ako ng dilim. Biglang nagliyab ang paligid, ang imahe ng inay na palitan ng itim na aninong may pulang mata. Sumugod ito kay Ligaya, ngunit agad niyang iniunat ang kamay at inusal ang dasal ng kanyang lola. Gabayan ako ng liwanag ng sampagita, sa gitna ng anino't pagkadusta. Pumutok ang liwanag mula sa kanyang palad, napaatras ang anino, sa gitna ng apoy at alab, lumitaw ang isang maliit na sisidlan, nasa loob nito ang mutya ng guni-guni, isang bulaklak na mistulang gawa sa liwanag at usok.
Pagdilat ni Ligaya, naroon na muli sina Tomas, Nelo, at Tandang Felix, pinapalibutan siya habang nasa gitna ng simboryong bato. Nakita mo siya, di ba? Tanong ni Tomas. Tumango si Ligaya, tahimik ang loob ngunit buo ang loob, oo, at pinatawad ko na siya. Tiningnan niya ang mutya sa kanyang kamay, ito ang mutya na nagpapakita ng katotohanan sa isipan, kung magagamit ng tama, pwede itong ipakita sa iba, ang totoong anyo ng dilim. Ngunit bago pa man sila makalabas, niyanig ng dagandong ang paligid, sa labas ng aklatan, naghihintay na si Inang Luksa. Ang aninong ina hindi na ito ang anyong nakalulungkot, siya ngayon ay reyna ng dilim, nakasuot ng itim na balabal na gawa sa mga anino, at sa kanyang korona, 5 mutya na ang nakakabit, nasa kamay niya ang ika-6. Anak, wika ni Inang Luksa, ibigay mo na ang huli, magsama tayong muli, ako ang ina ng liwanag, ng pagdurusa, tayo ay iisa. Ngunit tumindig si Ligaya, hawak ang mutya ng guni-guni. Hindi mo na ako kayang lokohin, inay, alam ko na kung sino ka noon, at kung totoo mang may liwanag pa sa'yo, yun ang gusto kong iligtas. Itinaas ni Ligaya ang mutya, biglang pumusyaw ang paligid, nagpakita ang anyo ni Inang Luksa noon, isang batang babae, hawak ang puting sampagita, umiiyak. Isang saglit ng katahimikan, pero sa halip na bumalik sa anyong tao, lumaban si Inang Luksa. Tumawag siya ng mga aninong aswang mula sa lupa, at sumiklab ang isang labanan. Simula ng huling digmaan, hindi na ito simpleng taguan, sigaw ni Tandang Felix, ito na ang simula ng huling dilim. Hawak ang kanyang kawayan, sumugod siya kasabay ni Tomas na may dalang itak na may panalangin, si Nelo na may naglagay ng mga paminsan-minsang bitag mula sa pulbera at asin. Ngunit si Ligaya, na natiling kalmado, ang mutya'y tinapat sa langit. Sa ngalan ng mga ninuno, ng mga alaala, at ng pag-ibig, liwanag, ilantad ang katotohanan. Mula sa mutya ng guni-guni, sumambulat ang isang silakbo ng liwanag na umabot hanggang langit, ang mga aninong aswang ay nangisay at naglaho, isa-isa. Muling natigilan si Inang Luksa, ngayon ay nanginginig, ngunit bago siya tuluyang matuno, nagsalita si Ligaya, may panahon pa, hindi pa huli ang lahat, ngunit ngumiti si Inang Luksa, hindi ng galit, kundi ng pagsuko, kung ganoon, tapusin mo na, at siya'y nawala, kasabay ng pagputok ng alingaw-ngaw ng isang matagal ng lihim. Matapos maglaho si Inang Luksa, sandaling natahimik ang paligid, ang dating aklat ang puno ng bulong ng mga lihim at mga lumulutang na aklat ay tila natulog sa kapayapaan, umalingaw-ngaw ang isang huling hininga ng hangin, tila pagpupugay sa pagtatapos ng isang matagal na sigalot. Lumuhad si Ligaya sa gitna ng simboryo, hawak pa rin ang mutya ng guni-guni, sa paligid niya, lumulutang na muli ang mga aklat, ngunit ngayon, hindi na sila ligaw o nakakatakot, sila ay tila mga alitaptap na nagbibigay liwanag sa karimlan. Tapos na ba? Tanong ni Nelo, humihingal at may sugat sa braso. Hindi pa, sagot ni Tandang Felix, ang dilim ay maaaring mawala, pero ang alaala nito ay laging may iniwang bakas, ngayon, oras na upang simulan ang paglilinis. Isa-isang inilapag ni Ligaya sa gitna ng silid ang 6 na mutya, bawat isa'y kumikislap sa kanya-kanyang liwanag, lakas, alaala, guni-guni, laya, gamo-gamo, at alitaptap, ngunit kulang pa. Saan ang ikapito? Tanong ni Tomas, tinuturo ang estatwa ng babaeng may 7 kamay na ngayoy nakangiti. Hindi pa man nakakasagot si Ligaya, mula sa paligid ay may lumabas na tila ulap na liwanag, mula rito, bumuo ng imahe ng batang babae, ang dating anyo ni Inang Luksa, payapa at walang halong galit. Ito ang mutya ng paglimos ng sarili, bulong ng imahe, ang mutya ng kapatawaran. Lumutang mula sa kanyang dibdib ang ikapitong mutya, isang bulaklak na tila gawa sa luhat liwanag, pilak ang gilid at ginto ang puso. Tumulo ang luha sa pisngi ni Ligaya, kahit sa huli, pinili niyang magpatawad. Tumango si Tandang Felix, iyan ang pinakamalakas sa lahat ng mutya, dahil ang pagpapatawad ang pinakamahirap na digmaan.
Isinilid nila ang 7 mutya sa lalagyang inukit mismo sa harap ng estatwa. Sa bawat mutya ay may katumbas na sinag ng liwanag na tumama sa kisame. Nang makumpleto ang 7, nagliwanag ang buong aklatan ng lihim, tila isang bagong umaga sa gitna ng gabi. Anong mangyayari ngayon? Tanong ni Nello. Sumagot ang estatwa sa pamamagitan ng boses na tila tinig ng daan-daang ninuno. Ang tagapagmana ay pumasa. Sa kanyang puso'y tumira ang 7 aral. Mula ngayon, ang kanyang salita'y magiging batas sa pagitan ng liwanag at dilim. Napakurap si Ligaya. Ako na ba ang magiging bantay ng mga mutya? Hindi. Sagot ni Tandang Felix. Ikaw ang magiging tulay. Ang bagong simula lumabas sila ng aklatan at bumalik sa paanan ng bundok. Ang daang dating masukal ay ngayon may mga bulaklak ng sampagita na tumubo sa bawat hakbang ni Ligaya. Sa baryo, sinalubong sila ng katahimikan. Ang mga taong dating binabalot ng takot ay nagtipon-tipon sa gitna ng plaza. Wala nang halimuyak ng dugo, wala nang bulong ng aswang. Sa gitna ng plaza, inilagay ni Ligaya ang isang maliit na punla ng bulaklak, ang bagong tahanan ng 7 mutya. Hindi na ito panahon ng digmaan, wika niya sa mga tao. Ito ang panahon ng pagkukwento, dahil ang mga kwento, ang totoo, ang buo, at ang masakit, ang tanging pananggalang natin laban sa pagbabalik ng dilim. Ang alaala ng ina habang nagkakagulo sa kagalakan ang mga tao, tahimik si Ligaya, umupo siya sa lilam ng punong sampagita, sa kanyang palad ay isang lumang piraso ng tela, ang bordado ng bulaklak na ibinigay sa kanya ni Tandang Felix. Inay, bulong niya, sana'y nakita mo ito, sana'y naramdaman mong hindi ako tumigil sa pag-ibig sa'yo, kahit kailan. Isang malamig na ihip ng hangin ang dumampi sa kanyang pisngi, tila yakap ng alaala. Pagpapatuloy ng pananagutan kinabukasan, muling binuksan ang paaralan sa baryo. Si Ligaya, ngayon ay hindi na lamang batang tagapagmana, isa na rin siyang tagapagsalaysay, guro ng kabataan, tagapagtanggol ng katotohanan. Kasama sina Tomas, Nello, at Tandang Felix, itinatag nila ang Bantay Liwanag, isang lihim na grupo na siyang magmamasid sa mga senyales ng pagbabalik ng dilim, ngunit hindi na sila susugod gamit ang takot, sa halip, armas nila ang kasaysayan, kabutihan, at ang mga kwentong hindi kailanman dapat malimutan. Minsang naglalakad si Ligaya sa tabing ilog, may nakita siyang batang babae, nakasuot ng puting damit, nakayapak, at may hawak na isang bulaklak ng sampagita. Anong pangalan mo? Tanong ni Ligaya. Ngumiti ang bata, liwanag, napangiti si Ligaya. Sa kanyang puso, alam niyang kahit mawala siya, ang kanyang kwento ay magpapatuloy, sa bagong tagapagmana, sa bagong henerasyon, sa bagong pagsikat ng araw. Gabi, tahimik ang baryo, ngunit sa isipan ni Ligaya ay may bumabalik na tanong, isang bulong mula sa aklatan ng lihim, paano kung bumalik ang dilim na walang anyo, walang pangalan? Sa kanyang panaginip, muling lumitaw ang simboryo ng aklatan, ngunit sa halip na aklat, mga guni-guni ang lumulutang, mga alaala ng kasaysayan, mga pangitain ng hinaharap, nakita niya ang sarili, mas matanda, mas matatag, at nakatayo sa harap ng isang nilalang na gawa sa itim na usok, isang bagong anyo ng dilim. Nagising siyang pawis na pawis, ngunit sa kanyang mga matay may bagong liwanag, hindi pa tapos ang laban, hindi kailanman matatapos, dahil ang tunay na dilim ay hindi lamang halimaw, kundi ang limot na katotohanan. Ang gabay ng 7 mutya sa gitna ng gabi, lumabas si Ligaya at tinungo ang punla ng bulaklak sa plaza, ang tinatawag na ngayong, duyan ng liwanag. Sa paligid nito'y patuloy na namumukadkad ang sampagita, bawat isa'y kumikislap tuwing gabi. Lumuhad siya at inilapat ang kanyang palad sa lupa, mula rito, narinig niya ang bulong ng mga mutya. Lakas, tindigan mo ang totoo, alaala, alalahanin mo kung saan ka nagmula. Guni-guni, ipikit ang mata, at doon mo makikita ang daan. Laya, walang sino mang may karapatang ikadina ang iyong isip. Gamo-gamo, lumapit ka sa apoy, kahit pa ito'y masakit.
Alitap-tap, kahit maliit, sapat ang isang liwanag, paglimos ng sarili, patawarin ang sarili, at ang mundo. Tumayo si Ligaya na tila sinapian ng bagong lakas, alam na niya ang susunod na hakbang, ang paglalakbay ng katuparan kasama sina Tomas, Nelo, at Tandang Felix. Naglakbay sila sa mga karatig baryo upang ibahagi ang kasaysayan ng kanilang laban, hindi upang magyabang, kundi upang magturo ng kabutihan, ng tapang, at ng pag-asa. Nagtayo sila ng mga silid-aklatan sa ilalim ng puno, sa gilid ng ilog, at sa loob ng lumang silungan. Tinuruan nila ang mga bata ng mga alamat, hindi upang takutin, kundi upang alalahanin ang mga aral. Dito na ipanganak ang Aklatang Gala, isang aklatang naglalakad, dala-dala sa likod ng kalabaw, puno ng guni-guni at mga mutya. Ang mga halimaw ay nagbabago ng anyo, wika ni Ligaya sa mga batang nakikinig, minsan tao, minsan alaala, minsan takot sa sarili, pero huwag kayong matakot, may bitbit kayong mutya. Isang gabi ng tag-ulan, isang matandang babae ang kumatok sa bahay ni Ligaya, basang-basa at nanginginig, may dala itong lumang kwaderno. May mga kwento pa akong hindi naisulat, aniya, mga kwentong minabutang limutin, pero kailangan ng ilabas. Tinanggap ni Ligaya ang kwaderno, binasa niya ang mga pahina, mga kwento ng pagkalimot, ng sakit, ng pagsuko, ngunit sa bawat salita'y may bahid ng pag-asa. Tinanggap niya ang lahat, hindi upang hatulan, kundi upang yakapin. At sa gabing iyon, habang bumubuhos ang ulan, binuksan niya ang Aklatang Gala, isang bata ang lumapit, may dalang basang papel, isa na namang kwento, isa na namang liwanag. Taon ang lumipas, tumanda si Ligaya, ngunit sa kanyang mga matay nanatiling bata ang diwa. Sa gitna ng baryo, ang dating duyan ng liwanag ay isa ng dambana, isang lugar na binabantayan hindi ng sundalo, kundi ng mga tagapagkwento. Dito, isang araw, lumapit ang isang batang babae, maikli ang buhok, may sugat sa tuhod, at may hawak na lumang aklat. Sa kanyang mga matay may tanong. Pwede pa ba akong magsalita ng sarili kong kwento? Ngumiti si Ligaya, hindi mo kailangang humingi ng pahintulot, sayo rin ito, sa inyo, sa lahat ng gustong magliwanag sa gitna ng dilim. Itinuro niya ang estatwang inilagay nila sa gitna ng dambana, isang batang babae na nakaupo, may hawak na bulaklak ng sampagita sa kaliwa, at isang aklat sa kanan. Sa paanan nito, nakaukit ang mga salitang. Mas mahigit sa bawat kwento, may mutya, at sa bawat mutya, may pag-asa. Muling naglakad si Ligaya sa tabing ilog, ngayon ay isa ng matandang may baston at puting buhok, ngunit sa kanyang likuran ay sunod ang mga bata, bitbit ang papel, lapis, at ang kanya-kanyang kwento. Huminto siya sa tabi ng punong kahoy kung saan dati niya kinausap ang batang si Liwanag, doon, muli niyang narinig ang boses. Wala kang dapat ikatakot, ang dilim ay paulit-ulit, pero ikaw rin, bakit ako? Tanong niya, dahil ikaw ang unang naniwalang kaya mong magsalita. Isang bulaklak ng sampagita ang nahulog sa kanyang palad, at sa kanyang huling guni-guni, nakita niya ang mundong punong-puno ng mga batang tagapagsalaysay, bawat isa'y may dalang liwanag, hindi mula sa sulok, kundi mula sa loob ng kanilang puso. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa update sa mga bagong kwento paparating.